Hello mga ka-legit Daver Gods! Isa na naman pong bagong issue ang nagkalat ngayon sa social media kung saan itong si Buboy, umaalagwa na rin may mga statement po siya na binalikan siya ng netizen dahil sa kanyang statement na ito. Patungkol nga ba ito kay JDL? Ang lahat ayan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And of course, bago nga tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, legit subscribers po natin at ang mga legit Daver Gods na lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At of course, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na libre lang naman yan Mag-subscribe ka lang, i-click mo lang ang yung subscribe button and yung bell para ikaw ang unang-una makakapanood sa mga videos natin. So ngayong araw nga, pinag-uusapan po online kung hindi natin alam kung ano po ba ang pumasok sa kokote nitong si Buboy dahil meron po siyang pinost sa kanyang Facebook at sinabi niya po yung itong kataga na piliin mong maging better kaysa bitter. Kasabay nga po ng mga pagpaparinig at nagbibigay ng opinion nitong si Master Henyo Joey De Leon sa kanyang Instagram. Sunod-sunod kasi yun talagang napuko po yung atensyon ng maraming manonood at maraming mga followers ng EAT, lahat ng mga legit Daver Gods at lahat ng mga chismosa sa buong mundo dito sa Pilipinas. Pinaghihinalaan po nila na yung mga sinasabi ni Master Henyo ay patungkol nga dito po sa tape. Ito pong si Master Henyo, once na nagsasalita po yan sa social media, hindi naman talaga niya directly na sinasabi yun dun sa tao. Kumbaga, gumagamit siya ng mga parang mga henyo word para po talagang kung ikaw yon at alam mong tinatamaan ka, para sa'yo talaga yon. Pero sabi nga ng kasabihan, wag mo daw saluhin ang bala kung hindi naman para sa'yo. Ngayon, bigla na lang po, ito pong si Buboy, hindi natin alam bakit bigla na lang siyang nag-post at pinag-usapan po siya sa news online. Ito po yung isa sa mga na isulat patungkol sa kanya na si Buboy daw di umano'y nagbahagi ng mensahe na piliing maging better kesa maging bitter. Sabi diyan, si Buboy Villar, isa sa po siya sa mga Eat Bulaga host ng GMA Network, recently shared a point message on his thread account and also posted on his Instagram story. Sa mensahe niya, Villar encouraged everyone to prioritize a positive and forward-looking attitude in life rather than succumbing to be bitter. Despite the challenges, Buboy Villar continued to receive support from his fans. In his recent post, he reminded his followers to opt for a positive attitude in life. Ngayon, dahil po dun sa post na yun ni Buboy, pinaghihinalaan ng marami na ito daw di umano ay directly na sinasabi ni Buboy para kay Master Henyo Joey De Leon. Kasi nga diba sunod-sunod po yung rant ni Master JDL kasi naiintindihan naman natin si JDL or si Joey De Leon dun sa kanyang ginagawa dahil ganun lang po niya ine-express yung kanyang pakiramdam. Ikaw nga, agawan ka ng isang bagay, yung peace, yung pinakamahalaga sa'yo. Ano ba ang magiging pakiramdam mo? Ito naman si Buboy, nag-uumipal, ine-epal niya po yung sarili niya. Yung feeling niya, siya po yung pinatutungkulan doon. Samantalang ang kinakalaban po talaga nitong si Master Henyo ay walang iba kundi ang tape na siyang sinasabi nga na umaangkin Sila nga hindi nga sila pinapansin or binabanggit man lang yung pangalan nila. Alam mo, mas bilib pa ako kay Betong. Si Betong po from the start na sila po ay lumipat or napili bilang host, never po nagsalita ng kahit ano pa man yan o yung mga cryptic post, hindi po nag-post siya ng ganun. Kasi yun yung totoong respeto, yun yung totoong tumatanaw ka ng respeto dun sa mga taong alam mong nasaktan mo dahil sa pagtanggap mo nitong itong pagiging host na ito. At believe din ako sa ibang sa mga GMA Sparkle artist na talagang hanggang ngayon naninindigan po sila na hindi talaga mag-guess kahit ano pong gawin po ng tape na imbitahan sila
yung mga malalaking star po from GMA Sparkle, never po nilang parang naisipan na mag-guest or magpakita man lang dito po sa show na ito kasi yung kanila pong suporta ay naroroon pa rin sa tunay na Eat Bulaga, yung branded Eat Bulaga. At naniniwala sila na ito po ay karapatan nila na tumanggi, no? So dahil sa pagtanggap nga ni Buboy ng mga offer na ito ni Isko Moreno, ni Paolo Contis, na siyang palagi pong bida diyan sa kanila pong show, na lagi po nagrarant at lagi po rin nagpaparinig, para siyang preacher, nagpe-preach doon po sa loob ng live ng show nila. Dahil doon, binabash po sila, imbis ng ibabash ng mga tao, ng mga legit Dabarkads, ang tape sa kanila na dadivert dahil parang pati sila nakikisawsaw sa issue. Kung tutuusin nga nung in-interview nga po si Mr. Joey De Leon, kung ano masasabi nila dun sa mga ipinalit. Sabi ni Master Henyo Joey De Leon, kung mabalikan lang natin yung kanilang MediaCon, na pinagtanggol pa nga niya yung mga host na dun. Sabi niya, wala naman daw kasalanan yung mga host na kinuha dahil syempre trabaho yun eh. Katulad ng paliwanag ni Paolo, 'di ba? Sabi niya pa magkumpare sila ni Joey De Leon at nag-message pa po siya kay bossing Big through Pauline Luna, tapos kay Master Henyo Joey De Leon nag-message din siya. Yun nga lang, hindi talaga siya sinagot dahil hindi naman alam ng JDL or ng TBJ kung anong isasagot sa kanya. 'Di ba? So ano ini-expect mo sasabihin sa iyo? Sige, okay lang 'yan, 'di ba? Kung kayo po ay nasa kalagayan ng TBJ, ganoon din ang mararamdaman ninyo. Kaya naman tignan niyo po, kahit ano pong alagwa, kahit ano pong sabihin nila, kay Mayor Jose Manalo pa lang, hindi na talaga sila umuubra. Taob na sila. How much more kapag pinagsama-sama po lahat ng legit Dabarkads? Talagang wala talaga. So dahil diyan, magre-react naman tayo sa ilan sa mga komento po ninyo patungkol po sa last update po natin. Magbabasa tayo at magre-react tayo, no? Ito po yung ating mga reaksyon. Ang komento mula kay user TC8CV4VI7S. Hindi pa mabuli yan, natural reaction ng isang creator tapos kunin sa kanya ng ganun-ganun lang. Ikaw sa'yo gawin nyo, matutuwa ka ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, na normal lang po na maramdaman ni Master Henyo Joey De Leon yung ganung bagay dahil siya po ang creator nun eh. Kayo po yung creator pero parang pinamumukha pa sa inyo ng mga taong na dun, 'di ba? Na parang kayo pa yung ang agaw, kayo pa yung walang karapatan, 'di ba? Kahit naman sino magpupuyos ang damdamin kapag ganun. And of course, sabi naman po ni Lipster Fernandez, Pepsi, okay lang yan, wag lang magbenta ng hindi sayo. Mas mahirap yung binibenta mo hindi sayo. True, kasi nga 'di ba binenta niya po nung siya po ay mayor, tong si Isko Moreno, nung mayor pa po siya ng Maynila, abay, binenta niya po yung Divisoria. Nalaman na lang po ng mga taga-Tondo na nabenta niya na yan nung natapos na yung term niya. Pinadahilan niya dahil kailangan niyang gawin yun para pumapaganda niya ang Divisoria. Which is, ang dami na pong mga politicians ang nagdaan nang hindi naman po ginagawa yun, pero siya ginawa niya. Nagalit po tuloy ang maraming mga taga-Tondo dahil po dun sa ginawa niya, no? Maraming mga nawala ng hanap buhay. Sabi ni Boy Sias, Yorme, inom ka Pepsi sa Divisoria, pagbili mo pati Manila City Hall, baka gusto mo pagbili mo na rin. Alam mo, pagkatapos mong mabalitaan po yun, Dabarkads boy, marami pong ganyan din ang sinasabi, baka mabalitaan natin na benta na rin ng Manila City Hall. But anyway, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin. Ano man ang nais nyo sabihin. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel na ito, please don't forget to like and subscribe. At i-follow nyo na rin po ako sa aking Facebook page. Thank you for watching.